Di niya maago pa kami na dito. Sabi ko, downtown kinalat ka ng QC kami may-ari nito. 1103 Hip Abbey Shota. Okay guys, hello mga boss, kamusta? Nabitin ba kayo sa SEO natin? Pero ang agenda natin for today is on how to build a computer set. Ayan, pinapakita ko sa inyo ang motherboard, the RAM memory, CPU pan, tools, case, fans, webcam, speaker, and then the other components of the computer. Sana may matutunan tayo. Ay konti. Bye-bye! Don't forget to like and follow our new page, BPCS Computer Parts and Services, the former Valientes PC Sets. Ayun. Hi guys! Ito ang tinatawag na motherboard or ito yung pinakabahay ng components. Ito ang tinuturo ko dito is ang CPU or Central Processing Unit. Ang pagsara niyan, itong flip na yan, i-push down nyo lang and then slide, lock. And siya, ganyan lang siya kadali, i-lock. And then the CMOS battery for the motherboard, dito siya nilalagay. Yan, slide nyo lang and then push down. Normally, may maririnig kayo dyan na parang malutong, na tunog. Ibig sabihin, nalock na siya. Ayan, nalagay na natin. And then ito is RAM slot, DIMM 1 or DIMM 2. And then dito naman, nilalagay natin yung 24 pin na galing sa power supply. And then PCIe, yung mga video card natin, GPU. And then the other PCIe slot, and siya, SATA port. Diyan natin nilalagay yung storage, like SSD or hard drive. Power button, HDD LED, mamaya papakita ko later. And then ito yung mga USB, audio, diyan natin siya ilalagay para dun sa front panel ng mga pin. And then dito yung 4 pins for CPU para magkaroon ng power ang ating motherboard. And then sa likod ng ating motherboard, yan, especially the CPU fan, your heatsink fan, doon natin nilalagay sa upper right. Yan, dito naman ang slot ng motherboard natin. Input, output na mga for display, BGA, display port, yan ang mga sample, HDMI sa ibang motherboard. Yan, input, output for mouse and keyboard, USB, for network, LAN cable, etc. Ngayon, since nailagay na natin yung motherboard, processor, lalagyan na natin siya ng thermal paste. It's up to you guys kung paano siya lagyan ng thermal paste. Pwedeng malaking bilog lang sa gitna or katamtaman dami lang. Pero ako, mas sa dami ko nang nilagay na thermal paste, ganito yung trip ko eh. Para pag pinlatin natin yung heatsink fan or CPU fan or AIO fan, swabe yung pagkaka-scattered ng thermal paste sa ilalim. Yan, don't forget guys, ito, crisscross, lagi ang pag-lock para even yung pagkakalapat niya sa ilalim. Yan, nalalak yan dyan sa ilalim, hatapin niyo lang. Nahirapan lang ako ipakita sa video pero alam ko basic lang naman yan. Pero ingat lang kayo sa Intel na CPU fan dahil madali itong masira or mabali. Yan. Diyan nyo ilalagay yung wire na yan for CPU fan. Once na malak nyo na at malagay, ilagay nyo naman ang RAM memory. Kung makikita nyo, yung gold pin na yan may butas sa gitna, itatansya nyo or ilalapat nyo doon sa DIMM slot or RAM slot na meron ding harang para tugma ang pagkakalapat nyo. Kasi pag nagkamali kayo or meron kayong puwersang nilapag dyan, pwedeng mabali or masira ang isang component. Ang pag-lock niyan guys, ayan lang, ilapat nyo sa ibabaw at sa ilalim, automatic pag-lock siya pag pinush down nyo. Ngayon, meron tayong spare parts ng power supply,
For testing lang muna ang gagawin natin kung working ba ang motherboard, etc. or other component. Ngayon, ilalagay din natin ang VGA cord sa VGA port for display of the monitor. Ayan, ito yung 24 pin para magkaroon ng power ang pinaka-motherboard natin. Ayan. Si power supply ang nagbibigay ng pinaka-kuryente or in short power sa ating component. Ayan, as you can see, umilaw na ang ating motherboard. Ibig sabihin, may dali na ng kuryente. Ito naman is Molex. The Molex is for the fan. Depende sa inyo kung may RGB ba yan. And then this is the SATA port for storage. Yan. The SATA port and the SATA power, SATA cable. Yan. Mamaya papakita ko. Yan. Diyan siya ilalagay sa SATA header. Itong 4-pin fan. Ayan, 4-pin na ilalagay dyan para magkaroon ng power. Yan, kung nakikita nyo ito guys, sa front panel natin, dyan natin nilalagay yung mga pin na may maliliit. Dyan marami nahihirapan. Normally, ang reset button dyan is nasa ilalim. And then HDD LED is nasa ilalim. The power button is nasa upper portion nun at the positive negative is nandun sa upper left. Yan, usog lang muna natin. Kadalasan kasi tinetest ko muna siya bago ko isalpak sa pinaka-case para iwas abala. Yan, as you can see, working naman siya. Kapag hindi nyo pa nilalagay yung mga pin kasi pwedeng gumana yan using the screwdriver. Itutok nyo lang yan. Nag-on siya pero hindi na puproceed sa BIOS kasi wala tayong keyboard. Kailangan daw i-click natin yung F1 para makapasok tayo sa BIOS and makonfigure natin ang setting ng motherboard or ng BIOS. Ito nga pala ang keyboard natin na RGB. Ito yung mga budget meal lang na keyboard pero swabe na rin. Panalo na rin yan para sa mga nagtitipid. Yan, pwede yung gamitin niya mga InPlay or STX 200. Ayan, ngayon after natin F1, nakapasok tayo sa BIOS. Tinitignan natin ang temperature ng CPU. 27% is good. And then ayusin natin yung date ng BIOS or ng motherboard para maging okay ang setup. Yan, as you can see, itong CPU ko or system unit ko sa left side is yung personal PC ko yan. Pero hindi yan yun. Dito tayo sa motherboard. Kung gusto natin i-off ang system, hold nyo lang yung kanina at automatic na siya mag-off. Bago natin i-transfer sa pinaka-case or system unit case, kailangan or make sure naka-off ang lahat to prevent any short circuit. Yan, kapag mag-i-install tayo ng storage or OS sa storage, kailangan ng bootable flash drive. It's up to you kung ano yung compatible OS para sa iyong requirements na specs. Yan, this is the SSD, 10 times faster kaysa sa hard drive. Meron tong SATA cable and SATA power slot. Ayan siya. After natin malagay dyan, ilalagay na natin siya sa motherboard, sa SATA header, and then ipa-plug in natin later yung flash drive. Yan. After on, click the Del or F2 para mag-boot siya sa BIOS at F7, then save. And then proceed tayo sa boot option. Yan, as you can see, nandito na pupunta tayo sa boot option. Yan, arrow to the right. And then hanapin natin yung ating bootable. Since yung boot option number 1 is SSD, and then si boot option number 2 is si SanDisk or yung flash drive dati na may OS, papalitin natin siya para ang basahin is yung may OS or yung mayroong operating system. Ayan. Since binasa na yung OS natin sa ating flash drive, i-installan na natin siya ng operating system. Kung Windows 7, 8, 10, or 11. Depende sa compatibility.
Ayan, i-click nyo lang tong next. Kung wala tayong mouse, Alt-N. Kasi may makikita ka sa letra na may guhit sa ilalim. Ayan, ito sa I, install now. Alt-I. Okay, and then waiting tayo dito. Ayan, pag nakapasok na tayo dito, click this, and then binasa na ang ating storage for SSD. Click the new and apply para magkaroon ng system reserve. Ayan siya. And then dito sa malaking portion na partition na natira, dun tayo maglalagay ng operating system. Sa other video na lang tayo magpapakita or magre-record kung paano mag-install ng operating system sa ating flash drive. Ayan, after a few minutes, nalagyan na natin ng operating system ang ating requirements, specs. After yan, make sure to power off ang ating computer. Then, tanggalin natin lahat at ilagay na natin ang tamang, sabihin ko, nakalimutan ko na. Wala kasing stop tong video ko eh. Naka-voice record lang ako. Anyway, ayan siya. Ito ang ating system case. The YGT Mars. Meron na siyang bundled na power supply. Yan ang kinaganda na niya. Yung kanina kasi spare parts lang natin yan, pero ito original niya ang bundle. At sa case na ito may kasama ng mga tornilyo para sa other components natin na kakailanganin. Ayan, ito yung sabi ko kanina na ilalagay nyo para sa mga power front panel. Ayan siya, may power reset, power button, HDD LED, etc. Para kapag naglagay kayo ng mga slot or gumana yung front panel ng case, kailangan nyo yan ilagay sa motherboard. Ito, unahin nyo lagi na kung walang power supply bundled, ayan na ba is naka-ready na naka-install ang ating power supply. Unahin nyo ang power supply, tapos itong I/O shield dito sa likuran ng case natin para iwas balik-balik. Pag kinuna mo kasi yung motherboard at hindi pa nilalagay yan, medyo malaking abala at tanggal baklas na naman. Yan, susundan nyo lang yung mga butas ng ating motherboard versus sa ating system unit case. Ayan, din ang paghawak niyan. Always magsuot tayo ng mga anti-static tulad niyan. Kahit naka-gloves tayo, kailangan hanggat maaari is safety first pa rin. Huwag niyo lalagyan ng force ang paglagay ng mga tornilyo para hindi ma-lost thread or mabali. Ayan, dito naman sa paglagay natin ng mga storage natin for SSD and hard drive. As you can see, may label naman na dito kung paano nyo ilalapat ang ating storage. Yan. If ever ma-install nyo na, ilagay nyo na itong mga cables ng power supply. Hanggat bahari, tama at lapat ang pagkakalagay natin para magkaroon ng tamang function ng bawat component natin. Ayan, tinatornilyo na natin siya dito, guys. Ayan. And later, i-cable management na lang natin to. Pwede natin ilagay sa likuran or itago sa likuran ng mga kable para malinis tignan. At gagamit tayo later ng cable tie. Ayan siya. Nilalagay na natin ng USB ng audio and then mga USB port para gumana ang front panel. If ever na matapos na natin siya malagay, yan, ititas natin itong SATA or Molex, ilalagay natin to activate or gumana ang ating RGB fan. Kaya na-set up na natin, mailagay siya lahat and then testing na naman tayo kung gumagana ba. Dito naman mga boss, hanggat maaari, ang paglagay ng ating mga fans ay merong exhaust fan or intake fan para well ventilated ang ating system unit at hindi nag-overheat. Ayan. Testing tayo guys at for checking is working na ang ating computer. Dahil nailagay natin na maayos ang ating mga components. And then testing games tayo.
Ayan guys, this is a perfect computer set for work from home, or online class, etc. or basic needs nyo. Don't forget to follow our page. Thank you for watching. Di nyo maago pag kami naging ngayon. Sabi ko downtown, kinalat ka ng QC. Kami may-ari neto 1103 hip abi Shota mo, ginawa kong preso. Di nyo maago pag kami naging ngayon. Sabi ko downtown, kinalat ka ng QC. Kami may-ari neto